Kapag ang kamay mo punong-puno pero ang puso mo ay tuyot na tuyot, you are in trouble. Kapag ang kamay mo nakataas pag nagpupuri pero wala ang puso mo sa iyong pagpupuri, you are in trouble. Dinadaya lang natin ang ating sarili, mga kapatid. Kapag busy tayo sa mga responsibility natin, pero nakalimutan nating ilapit ang ating puso sa ating Panginoon. Kasi anumang ginagawa ng puso mo ay connected sa ginagawa ng kamay mo. It's possible to look whole on the outside but broken on the inside. Kahit malakas may breaking point. Kahit tatay may limitation. Kahit nanay ay may limitation. Kaya napakahirap minsan maging pastor, maging leader, maging nanay, maging tatay kasi mahirap aminin that you are also broken from within. Bilang tatay, punong-puno ang kamay mo ng responsibility, pero ang puso mo ay tuyong-tuyo. Ang iyong kamay ay punong-puno ng mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, pero sa totoo lang, you are dying on the inside. Katulad ni David, a man after God's own heart, hinangaan sa kanyang puso, pero marahil sa dami ng kanyang responsibility, nakalimutan niyang alagaan ng kanyang puso. Kaya sabi niya sa Psalms 51, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. For I know that my hands are full. At kung gusto ko na magawa ang pinapagawa mo at manatiling full ang aking kamay, hayaan mong kung paanong puno ang aking kamay, dapat puno rin lagi ang aking puso. If your hands are full and your hearts are worn out, it's a dangerous place to live. It's very dangerous kapag ang kamay natin ay punong-puno, pero ang puso natin ay walang laman. Mga kapatid, gusto ipaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, alagaan mo ang iyong puso. Kung gaano kapuno ang kamay mo, dapat ganun kapuno ang puso mo. Hindi po pwedeng marami kang schedule, marami kang activity, pero ang puso mo ay hindi mo nire-replenish. Kaya napakahalagang umaating ka sa church, gaano ka man ka-busy. Napakahalagang nagbabasa ka ng Bible, gaano ka man ka-busy. Wag mong kakalimutang manalangin, gaano ka man ka-busy. Kasi every time na nagbibigay ka sa business mo, nagbibigay ka sa pamilya mo, nagbibigay ka sa ministry, nauubusan ka sa puso mo. Kailangan mo siyang i-replenish. So every time you come to church, you read the Bible and you pray, your heart, through His presence, are being filled. Yung emptiness, yung kakulangan, yung pagkasaid, ay pinupunan ng ating Panginoon. Buti pa, yung ating mga gitara minsan nakatono, pero yung puso natin wala sa tono. Napaka-busy natin madalas na wala na tayong time para ipahinga ang ating mga puso. At magtataka na lang tayo, how did I get here? Dati ang punong-puno ng puso ko, excited na excited ako sa ministry, lagi ako maaga sa ministry, lagi ako nagsisimba, linggo-linggo. Pero sa dami ng responsibility, sabi pa nga natin, Lord, pagpalain mo ko. Lord, i-bless mo ang business ko. Lord, sana magkaroon ako ng sari-sari store para magkaroon kami ng pang-araw-araw na panggastos man lamang. Nung nagkaroon ng sari-sari store, pinalaki ng Lord ang sari-sari store, in-invite mo sa church, ate, punta ka sa church, ay hindi ko masara yung tindahan ko kasi sayang naman yung bibili. Buti pa yung bibili, inasikaso, yung nagbigay ng tindahan, nakalimutan. Tapos magtataka tayo kung bakit palang worn out, pagod, overwhelmed, busy, walang ligaya, walang passion, tinatabang sa ministry at tinatabang sa mga bagay na para sa Panginoon. Huwag mong ipilit. Huwag mong puwersahin na umandar pa rin with an empty heart. You cannot minister with an empty heart. You cannot preach with an empty heart. You cannot worship lead with an empty heart. You cannot minister to somebody with an empty heart. You have to replenish your heart and guard your heart. Sabi mo, check your heart. Bakit dangerous, mga kapatid? Kasi kapag ang kamay mo ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso mo ay said na said, para lang mapunan yung puso mo, gagawa ka ng paraan para mawala. Nagdi-distress tayo minsan. Dahil sa dami ng responsibility, stressed ka na. At dahil nai-stress ka, saan tayo bumabaling? Pornography. You are drinking yourself to death. Mas pinipili pa natin yung casual sex. Because we're so stressed. And we need somebody to fill in. Nakala natin, yung kapartner natin ang makakapagbigay at makakapagpuno ng bagay na ibinuhos na natin sa iba. But only God can fix your heart. Only God can replenish that what was lost in your heart. You have to check your heart again. The thing is this,
favorite ko ang chicken curry, and I have now the picture of the chicken curry, pero aaminin ko sa inyo ang totoo, hindi ako marunong gumawa ng chicken curry. In fact, hindi ko alam ang ingredients ng chicken curry. Ang alam ko lang, chicken tsaka curry powder. And that's it. And many of us have the same mindset. You have a picture of what love is, pero hindi mo alam gawin. Hindi mo alam ma-fulfill. Wala kang ingredients of what. Sabi ng Bible, love is patient. Paano yun? You have this ideal relationship goals. Pag tinitignan mo sa social media, magka-holding hands, sabi mo, wow, relationship goals. And you want that, you may picture kayo sa beach, naglalakad kayo, silhouette and all of that. You have the picture of your ideal relationship. Unfortunately, we don't have the ingredients of what relationship is. Hindi ka bibigyan ng bagay ng Diyos na gugustuhin niya lang na masayang mo. Hindi iaalaw ng Diyos na mumasok ka sa isang relationship, especially kung design ng Panginoon yan, kung ang objective lang naman ng Lord, pahirapan ka at maghiwalay din kayo sa dulo. Ang gusto ng Panginoon, when you enter into marriage, pag pumasok ka sa kasalan, ang gusto ng Lord panghabang buhay. Because we need healthy relationships that will stand the test of time. Na kahit anong bagyo ang dumaan, kayo pa din. Na kahit anong hirap, kayo pa din. Bakit? Hindi lang kayo in love. Meron kayong commitment to keep the marriage alive. Hindi lahat ng mga relationships puno ng kilig. May times ng challenges. May times ng breaking. May times ng kalungkutan. May inisan, correct? You are shaped by your relationship. You are formed by your relationship. In essence, relationships affects us all. Ang relationship sa buhay mo nakakaapekto sa joy mo. Nakakaapekto sa peace mo. Nakakaapekto sa schedule mo. Pero maraming salamat, meron namang sinabi ang Lord sa scripture na definition, na picture ng pag-ibig, kung saan ang sinasabi ng scripture, kung susundin ninyo at makikita ninyo sa inyong mga relationship ang ideal design ng ating Panginoon, it will protect your heart, it will protect your mind, and it will protect your spirit. Lahat naman po siguro ng tao gusto nating maging masaya, kaya nga tayo pumapasok sa isang relationship. Kaya nga ikaw ay masaya na kasama mo ang iyong pamilya kapag holidays, nagbabakasyon kayo and so on and so forth, because we all want to be happy, correct? But we also have to admit na yung mga relationships sa ating buhay can have a positive effect or negative effect in your life. Ang sabi nga po nila, your greatest asset and your greatest liability comes from your relationship. Minsan, akala natin si Lord ang higpit-higpit. Ang dami naman kasing bawal kay Lord. Hindi po. Kasi kung may ayaw ang Diyos, magandang balita yon. Kasi kung may mga ayaw ang Diyos sa buhay natin, ibig sabihin may mga gusto rin siya. Okay? So, hindi lang sinabi ng Lord na ayaw niya. Hindi sinabi ng Lord manatili ka ng single forever. O manatili ka ng single mom o single dad forever. Ang sinasabi lang na ating Panginoong Jesus, may mga certain ingredients that will help you achieve the picture of what love is. Ano sinasabi ng Panginoon sa atin, kailangan kung may mga ayaw ako sa buhay ninyo, makinig ka. Kasi kung may ayaw ako, makinig ka, kasi may mga gusto rin naman ako sa iyo. Ang sinasabi ng Panginoon, huwag mong i-rush. Do not settle for less and stop compromising your convictions. Do not build your relationship out of pressure. Build them out of love. Kung hindi niya kayang makapag-antay, kung hindi niya kayang maging patient, love pa ba yun? Kasi ang definition ng love, love is patient. Ibig sabihin, pag hindi pumayag ang Diyos, iniingatan ka lang niya. God's no is God's protection. Ang pagpayag ng Diyos, indikasyon na mabuti siya. Pero kung hindi pumayag ang Diyos, mabuti pa rin siya. Pag ang Diyos tumugon sa panalangin, uy, ang buti mo, Lord. Yung nanalangin ka, Lord, i-promote mo ko. Na-promote ka, Lord, ang buti mo. Yung pinayagan ng Lord tayo, dun sa ating nire-request na panalangin, kitang-kita mo ang kabutihan ng Panginoon. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, kitang-kita mo pa rin ba ang kabutihan ng Panginoon pag di siya pumayag? Kasi pag pumayag siya, talagang ang buti niya. Ang praise and worship mo, ang taas talaga ng kamay mo, Lord, thank you, na-promote ako. Lord, thank you, ang dami kong pera sa bank account. Pero pag hindi pumayag ang Panginoon, nakikita pa rin po ba natin ang kanyang pag-ibig? Kapag sinabi ng Panginoon, that's not your door. That's not your opportunity. That is not your season. Hindi mo marinig. Lord, ano ba yan? Sino ba yun?
Sinasabi na ng Panginoon, that's not your door. Sinabi na ng leader mo, that's not your door. Pero minsan nagbibingi-bingihan tayo. Sino yun? Hindi yan ang lalaki para sa iyo. Hirap pakinggan nun. Lalo pagka 30 plus ka na. No? Hindi siya ang para sa iyo. You are not anointed for that. Bakit? Hindi po lahat ng pintuan bukas para sa atin. Hindi lahat ng tao nakangiti para sa atin. Hindi lahat ng situation ay para sa atin. Sabi nga po ng Proverbs 14 verse 12, there is a path that seems right to us, but it leads to death. Lord, salamat sa mga pintuang sinara mo. Lord, salamat sa mga napurnadang plano ko. Sino sa inyo nagpapasalamat, hindi nyo nakatuluyan yung dating iniiyakan ninyo? Praise the Lord. It's God's protection in Jesus' name. Paano kung nung sinara ng Panginoon, nakatayo ka lang doon, Lord, kung di mo ito bubuksan, magkukwit talaga ako. Pag hindi mo ito binuksan, nitigil, di na talaga ako magsisimba. Pero kapag may sinara ang Diyos na pintuan, meron siyang binubuksan na mas malaking pintuan, hindi mo lang masyadong makita yung mas malaking pintuan kasi masyado ka nakatitig doon sa pintuang gustong-gusto natin. At kapag gustong-gusto natin, ang hirap nating makarinig sa instruction ng ating Panginoon. Pinipilit natin yung bagay na tinanggihan na ng ating Panginoon. Alam kong may pera dyan, pero hindi po yan ang kalooban ng ating Panginoon. God's love is revealed not just on provisions but also in rejections. Kapag ni-reject ng Panginoon, kapag hindi pinayagan ng Panginoon, kapag yung request mo at yung gusto niya hindi nagtagpo, at sinabi ng Lord, anak, hindi yan makakabuti sa iyo, makinig tayo. Minsan, pulang-pula na yung red flag Pulang-pula, no? Yung stoplight, pulang-pula. Klarong-klaro yung no ng Panginoon. Sabi ng Lord, wag na, pulang-pula yan. Baka namang gumawa ka pa. Sinabihan ka ng leader mo, pinaalalahanan ka ng link up mo, pinaalalahanan ka, ang daming lumabas sa feed mo na mga word of God na sinasabi, anak, mag-ingat ka. There is a way that seems right to a man, but it leads to death. Test the spirit first. Talaga, ang daming signs ni Lord na hindi mo siya marinig, pero nagsasalita siya. Madalas, kapag gustong-gusto natin, sineset aside natin ang agenda ng Panginoon kasi mas gusto natin yung sarili nating agenda. At pag ang Diyos nagpadala ng tao magpapaalala sa iyo, anak, parang mali yata ito. Anak, masyado ka na yatang expose. Sasabihin mo pa, basher ka. Haters ka. Ine-echo lang nila yung instruction na ng Panginoon dito. Pero minsan, ang labas pa nila, haters sila. Kasi ni-reject Gustong-gusto natin. Ibig sabihin, ang decisions natin is driven by how many people will like me instead of will it be in line with what the Word of God is saying? Gumising tayo mga kapatid. Tinawag natin yung rejection. Pero ang totoo lang, ang sabi ng Lord, hindi yan para sa'yo. Hindi naman dininay ng Lord. Hindi naman sa hindi na ibibigay ng Diyos. Ang sinabi lang ng Panginoon, meron pang mas better. Mga kapatid, global family, huwag tayo magbingi-bingihan sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Kapag may sinabi ang ating Panginoon sa iyo, kung may sinarang pintuan ng Panginoon, kung may rejection man sa ating buhay, ibig sabihin lang nito, hindi ito para sa atin. Alam kong ang rejection painful, ang rejection inevitable, but your reaction to that rejection will determine if you will continue in the will of God or outside the will of God. Siguro I want to encourage you today, manalangin tayo ng ganito. Lord, kung hindi mo ito kalooban, tulungan mo kung maisuko ko ito sa iyo. Hindi ko alam kung anong klaseng pagpupuri yung ginawa nila nung midnight na yon. Pero ang sabi ng scripture, matindi siguro that they made God move the earth, literally. And the foundations of the earth were shaken. And because they praised the Lord, their praise broke the chains, they praise set them free, God heard them. Narinig sila ng Panginoon sa kanilang pagpupuri sa Diyos. I don't know who is this for, pero sinasabi ng Panginoon, nahihiya ka pa rin bang magpuri sa Panginoon? Kaya minsan hindi mo maintindihan yung katabi mo kanina. Nag-i-intro pa lang, umiiyak na siya, hindi mo siya maintindihan kasi hindi mo dinaanan yung dinaanan niya.
Kasi kung dinaanan mo yung hirap na pinagdaanan niya noong 2023, mas maiintindihan mo kung bakit ganyan siya kalakas magpuri, kung bakit ganyan siya kalakas sumigaw, kung bakit hindi mo siya mapipigilan na umawit ng papuri sa ating Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. He's good! So, I want you to look back. Everybody say, look back. Look back. Tingin kayo sa likod nyo. Look back. Look back. Look back. Kapag minsan nahihirapan ka magpupuri kasi takot ka sa future, hindi maganda ang present, I wanna encourage you to look back. Tingnan mo nangyari sa iyo noong January. Buti na lang may Facebook memories. Tingnan mo yung itsura mo 5 years ago. Tingnan mo yung naging girlfriend mo 7 years ago. And you will say, Lord, thank you. Iniwas po ko sa Kanya. Lord, thank you. Napakasalamat ko ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Everybody say, look back. Come on, everybody say, look back. Sige, tingin tayo sa likod, tingin tayo sa likod, tingin tayo sa likod. Ang sabi ng Psalms 137, how can I sing songs of praise in a foreign land? And I can hear clearly, deep in my heart, while I was reading verse 4, na sinasabi ng Lord sa akin, if you don't know how to sing songs in a foreign land, look back. Everybody say, look back. And when God says, look back, I meant that literally. Turn back to 136. Kasi sino sa inyo naniniwala bago 137, 136 muna? Come on now. So I started to look at Psalms 136 verse 1. And watch this. Look at the screen. Psalms 136 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good, and His faithful love endures forever. Come on now, give me praise. Give me praise. Look back. Give thanks. Worship the Lord with gladness. He's good. Everybody stand to your feet. Raise up your hands. Worship the Lord. Hallelujah. Woo! Give me praise. Give me praise. Give me praise. Worship the Lord right where you are. All my life. And all my life you have been faithful. Don't be scared. God is with you. Yung nga lang minsan, we are too attached to our net. Attached to our network. Attached to our net worth. Attached to what the planet gives us. Na nakalimutan natin yung purpose ng Panginoon sa atin. Come on now, wordplay. Leave your tents. Ang tunay na disipulo niyayakap ang difficulty. Kasama po ang difficulty sa pagsunod kay Lord. Kasama po ang challenges sa pagsunod sa ating Panginoon. Tingnan mo si Peter. Nung tinawag siya ng Panginoon, come follow me and I will make you fishers of men. Ano sabi ng scripture? Iniwan niya. Kasi para po kay Peter, mas mahalaga si Lord kesa sa lambat. Mas mahalaga si Jesus kesa sa kanyang net. So huwag ka matakot, kapatid. Kasi may magbabago sa buhay mo. And before we leave 2023, I want you to hear this message. China-challenge ka ng Panginoon to get out of your boat. Before Jesus, they have occupation. Pero after Jesus, they have a calling. Amen? So, God is asking them, okay, you have an occupation, you have your career, you have your business, you have your family, but you are called for more. Hindi sinasabi ng Panginoon na i-neglect mo ang iyong trabaho, hindi ka na pumasok sa trabaho. But what we are saying is that even in your career, even in your businesses, always remind yourself that you are called for more. Life is more than just eating, working, and drinking. You are called to make a difference, not just to make a living. You are called to make an impact, not just to make a living. You are called for more. Alam ko, nagsettle ka na sa nakasanayan mong normal, araw-araw pumapasok, 8 to 5 p.m. But God called you for more. There is a challenge for each and every one of us to refuse to settle for mediocrity. God is calling each and every one of us not to settle for less. There is a challenge for each and every one of us to experience the best and don't settle for less in our lives. Ang milagro wala sa pampang. Ang malaking huli wala sa pangpang.
Ang destiny mo nasa laot. Sabihin mo sa katabi mo, ang destiny mo nasa laot. Stop fishing on shallow waters. Stop living aimlessly. You have a purpose. God has a plan for your life. And by the way, your calling is exercised in the deep. Ang pagtawag ng Diyos sa'yo, mas makikita mo, mas may exercise mo kapag mas lalo ka nagpakalalim. Maging purposeful po tayo sa ating buhay. Because God is calling us to get out of your comfort zone. Pag tinawag ka ng Lord sa labas ng bangka, nakakatakot. Gigewang-gewang ka because your faith will waver. Malulungkot ka, iiyak ka, mapupuyat ka. Pero kasama po yan. We have to embrace that challenge. Mafo-frustrate ka, pero that's a promotion from the Lord.